Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Sumabog kahapon ang trending na balita patungkol po dito sa endorsement ni VP Sara dito sa mga Villar. In particular, itong si Camille Villar kasama itong si Manny Villar at nag-fist bump pa sila, di ba? So, sari-saring reaksyon sa kampo ng mga loyalista, sari-saring reaksyon rin dito sa kampo ng mga DDS supporters. Okay? At yan po ang pag-uusapan natin. Okay? Dapat ba nating iboto si Villar? Balimbing raw itong si Villar? Yan, sasagutin natin yan mamaya dito sa ating vlog. Okay? Yan ang una nating topic. Ito, pangalawa nating pag-usapan. Nag-trending po itong reklamo sa social media ni Kiko Pangilinan. Okay, nagrereklamo siya kasi po yung mga activity niya nagtataka siya bakit raw ang daming mga haters nung kumakain siya sa takip ng kaldero. Ano naman kasi, sablay naman kasi yung ginagawa mo. Bakit sa takip ng kaldero kumakain? Yan ang... Kaya ikaw, Kiko, hindi ka talaga mananalo eh. At yung uminom siya ng sabaw, itong si Kiko Pangilinan, na hindi ko maintindihan kung tumatama ba talaga yun sa kanyang may nahigop ba siyang sabaw na kung i-focus mo yung video, hindi naman wala namang sabaw na nakuha. So, si Kiko Pangilinan po ay ipakita natin yung mga video na yan. At the same time, pakinggan natin yung kanyang reklamo dito na meron raw yung mga haters raw, yung mga naghaha reaction, hindi raw taga bansang Pilipinas, kundi mga taga Vietnam raw. So, ako naman dyan, reaction ko dyan, yan rin ang nangyari sa mga post ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang Facebook page. Di ba? So, dalawa na kayo. Ay, mamaya, pag-usapan natin yan, ang detalye na yan, ipapakita natin yan. Heto, pangatlo nating pag-uusapan, ito, very important po ito kasi may kinaugnayan po ito sa estado ng taong bayan. Okay? Binalita ito ng UNTV na biglang tumaas ang mga mahihirap at nagugutom. Ayan, alamin natin ang buong detalye dyan at magre-react tayo at kung paano at bakit ito nangyari. Okay? So, yan po ang mga pag-uusapan nating araw na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video as usual para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, please subscribe, no? Kasi kung nakasubscribe kayo sa akin, lagi kayong updated sa mga balita natin. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, ay ma-notify kayo kung meron tayong bagong uploads, may breaking news, o kung nagla-live ang ating channel, malalaman ninyo. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ayan. Ang sarap ng kape, ang init, at saka ito, masarap ito sa hapon na while nagkukwento ako sa inyo, nakakape ako, no? Gumagana yung utak ko Ito. Etong picture na ito. Yan, no? Nakangiti si Camille, nakangiti si Manny Villar, nakangiti
si VP Sara. Ang marami pong tanong ng mga netizens ay, ito na ba yung endorsement ni VP Sara kay Camille Villar? Bago natin yan i-react ng gesture na yan, unahin muna nating alamin ano ba itong mga Villar na ito. Kasi kung matatandaan po natin, nung tumakbo po itong si Manny Villar bilang presidente, no? Natalo ito si Manny Villar eh. Ang pinanghahawakan lang ni Villar at that time, nakalimutan ko yung sino yung kalaban ni Manny Villar at that time. Is that Ramos or Erap ba yun? I think Ramos or Pinoy. Hindi ko lang, nakalimutan ko talaga. I think si Pinoy, no? Pero, natalo si Villar, Manny Villar at that time because kilala lang siya, no, sa kanyang pagiging mayaman dahil sa sipag at tiyaga. Matatandaan ko pa yung ano niya yung anong tawag doon? Campaign ads niya, sipag at tiyaga, sipag at talino, diyan tayo aasenso. Hindi ko yan makakalimutan ha. College pa lang ako diyan. Yan ang isa sa mga bahagi ng aking talumpati noong ako ay meron kaming talumpati na activity sa Filipino namin sa Siliman, no? Siliman pa ako at that time. Bulakbol ako doon eh. Siliman University. Political science ang kinuha ko at that time niya. Di ko makakalimutan talaga ito na si Manny Villar. Yan ang kanyang campaign ads. Sipag at talino, sipag at tiyaga, sipag at talino, diyan tayo aasenso. Pero at that time, walang naniniwala kay Manny Villar. Okay? Kasi akala nila mayaman ito, kurakot ito kasi businessman eh, di ba? Walang naniniwala. Ngayon lang natin naiintindihan na dahil sa sipag at tiyaga, sipag at talino, ang isang tao po ay maaasenso talaga. And kung tingnan nyo sila ngayon, ang mga Villar, no? Kung tingnan nyo talaga sila, sobrang yaman sila. Sobrang nagresulta po ang kanilang pagsisipag. Okay? Rumisulta. Bilyonaryo sila eh. Di ba? Ngayon, as I always said, dito sa vlog ko sa Donmar TV, ay dapat nating iboto ang isang mga kandidato na meron silang exhibit sa kanilang sarili. Na bakit ba natin iboto si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi kitang-kita naman natin yung KOJC. Ang ganda, di ba? Bakit natin iboto si VP Sara, si Tatay Digong? Kitang-kita naman natin yung Davao, sobrang ang galing, sobrang linis. Pati nga si Sharon Cuneta, asawa ni Kiko Pangilinan, humahanga dito sa mga Duterte sa Davao. So dito pa lang, alam na natin na ang mga Villar, since from the start, Duterte yan. Sila. Okay? Nagtataka nga lang ako, bakit itong si Camille Villar, dito siya sa alyansa ng Bagoong Pilipinas, sumali. Yung unang in the first quarter sa ngayong taon. Kasi nag-a-announce na sa first quarter kung sino ang mga kalyado sa alyansa, sino yung kalyado sa PDP. Pero hindi naman kinuha si Camille Villar sa PDP. Nung kumakain kami ni Mrs. kanina kanina yung ano tawag doon? Kumain kami sa after breakfast? Ano yun? Kumain kami ng lunch. Ay, nabubuo na ako dito eh. Nung kumain kami ng lunch ng misis ko nasa likod eh. nasa likod ng green screen ko. Kumain kami ng lunch. May isang vlogger doon, si Sangkay Janjan, na ang reason raw, ito yung reason ng mga loyalista, na ang reason raw
na itong si Camille Villar ay bumaliktad na at sumama kay VP Sara kasi raw ito raw mga Villar ay hindi raw nabibigyan ng mga proyekto na yung mga, 'di ba, kung matatandaan natin, merong pabahay project itong si Bongbong Marcos, yung anong tawag diyan? 1 million pabahay project every year na ipinagmayabang ng administrasyon na ito. Hindi raw binigyan ang itong mga Villar ng mga ganitong proyekto. Sablay yun eh. Alam mo, sangkay dyan, sablay yung paliwanag mo doon eh. Unang-una, hindi po nangingiilangan ang mga Villar ng proyekto sa administrasyon o sa gobyerno. Unang-una, marami na po silang mga kliyente outside outside the government projects. Mayaman na yan. Bilyonaryo na yung yan, kung yan ang irarason mo, you mean to say, ang mga Villar nagtatampo sa mga administrasyon kasi hindi binigyan ng proyekto, sablay yun. Yung utak mo sangkay dyan, para lang ng utak ng ipis. Kasi wala po sa logic yung sinasabi mo. Unang-una, hindi po kailangan ng Villar yan. Mayaman na sila. Kahit hindi pa nga sila tumakbo, kahit hindi pa nga sila tatakbo sa gobyerno, hindi na sila mauubusan ng pera. At yan pa ang ipagtampo nila kay BBM na hindi sila binigyan ng proyekto. Sablay ka dyan. Ganyan ka kabobo, sa totoo lang. Kaya dumami yung subscribers mo. Nagtataka yung asawa ko, babe, bakit ang laki ng subscriber nitong sangkay dyan? Lumaki ang subscriber niya dahil dyan sa Talano Gold issue na yan, na in-erase mo yung video. Wala naman akong galit sa iyo sangkay dyan ha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung nasasaktan ka, walang personalan tayo ha. Ano ka lang talaga? Nagagalit lang talaga kami dahil yung utak mo sobrang bobo. Okay? So, wag mong yan. Ipaliwanag ko sa iyo sangkay dyan, bakit itong si Camille ngayon ay inendorso ni VP Sara. Unang-una, ang mga Villar po ay talagang Duterte na. Si Camille Villar, hindi siya bumoto. Hindi ito bumoto sa impeachment ni VP Sara dyan sa House of Representatives. Kung matatandaan natin, ang alyansa ng Bagoong Pilipinas, ang hindi bumoto dyan ay si Erwin Tulfo, si Bong Revilla, at si Camille. Yan ang sa pagkakaalam ko itong tatlo. Kasi yung iba dyan hindi naman kasali sa House of Representatives, di ba? So, having said that, mag-i-expect talaga tayo na itong si Camille Villar may respeto po sa mga Duterte. Now, marami ang nagtatanong sa mga loyalista kung balimbing ba itong si Camille Villar. Unang-una, i-defend ko si Camille dyan. Hindi siya balimbing. Kasi kung balimbing siya, hindi, dapat, if you will try to analyze the series of events, hindi siya pumirma sa House of Representatives na ma-impeach si VP Sara. Okay? Tapos ngayon, still, ipinakita ni Camille na sumama pa rin siya kay VP Sara. So, saan yung balimbing doon? Wala kasing choice si Camille. Masasama talaga siya sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. Kaso nung, dalawa ito. Si Bong Revilla at itong si Camille, wala silang choice. Kasi noong 2022 campaign, uniteam itong mga taong to eh. 'Di ba? Uniteam sila. Uniteam. Nung hindi pa nagsabunutan sina VP Sara at si Bongbong Marcos, merong tinatawag na uniteam. At itong mga Villar kasama ito sa uniteam. Pati yang si Bong Revilla. Now, nung nangyari po ang away ni VP Sara, alam nyo no,
ipapaliwanag ko na ito ng buo ha, para yung mga bobo dyan, at least malalaman nila. Itong si VP Sara at itong si Bongbong Marcos, ang away nila hanggang sa tambaluslos, yung sumisinghot, pulboronek, ano ba yan, hanggang talagang yung nangyari sa DepEd, confidential funds, na si Bongbong Marcos, he never defended VP Sara. Yun ang unang ikinagalit ng mga TDS supporters. Wala kang ginawa, Bongbong Marcos, sa away ni Tambaluslos at ni VP Sara. Wala kang ginawa. Ang ginawa mo lang, ningiwi mo yung panga mo. So, nafi-feel po ni VP Sara na this is not the right this is not the right team na I will be na mabilong ako. So tumiwalag si VP Sara. So ito namang si Camille at si Bong Revilla, hindi sila nangingialam sa away ng Marcos at sa mga Duterte. Klarong-klaro yan. Meron kasi ganyang mga kandidato I-judge natin na balimbing yan. Pero sa totoo lang, itong mga Villar, kilala ko itong mga ugali ng Villar. Never itong nakipag-away ng kapwa nila mga politicians. Tingnan mo nga si di ba? Yung nanay nito, si Cynthia Villar. Magtatara yan dyan sa Senado. Pero at the end of the day, kaibigan niya yan lahat sa Senado. Yun ang na-observe ko sa kanya. Honest, honest observation. So ngayon, si Villar po, itong mga Villar po, nasama ito sa unit team. Okay? Tandaan nyo ito. Nasama ito sa unit team itong mga Villar dahil kay Vice President Sara Duterte. Yan ang una nyong tandaan. So, hindi po siya balimbing because noon pa, Duterte na talaga yan, yung mga Okay? Si VP Sara lang ang tumiwalag sa unit team, di ba? So, itong si Camille at si Bong Revilla dyan, wala silang choice. That's my analysis and that's the closest explanation that I could give, no? Maybe I will be wrong or I will be correct. Pero yun po, if you will try to analyze the series of events from the 2016, no? Nakasuporta na po ang mga Villar sa mga Duterte. And ang away ng mga Duterte at mga itong mga Marcos, ang mga Villar po never ever commented or binatiko si VP Sara or binatiko si Marcos. Wala po sila, hindi po sila nangingialam. So hindi po balimbing si Villar dito. Okay? Pero ganun pa man, hihintayin natin itong campaign ads na ito. Kung ano yung laman So, ayan sinasagot ko na kung yung tinawag nyong balimbing si Villar Ngayon, ano ang pangalawang tanong? Ano ang reaksyon ni Bongbong Marcos dito? Unang-una, wala siyang karapatan na magalit kay Camille Villar. Kasi po, alam na niya na bago nakipagkaalyado si Camille Villar, dyan sa alyansa ng Bagoong Pilipinas, kung hindi dahil kay VP Sara, hindi yan magiging alyansa yan, dyan. Di syempre, walang mapupuntahan si Villar na party list because, tandaan natin si Camille Villar ay hindi PDP. Si VP Sara, hindi naman PDP. Si VP Sara ay dati na niyang sinabi na wala siyang susuportahan sa upcoming election. Sinabi niya yan
2024. First quarter of 2024. Lagi yung sinasabi ni VP Sara, wala. Kung may ano siya ha, yung pag merong mga press interview sa kanya, sasabihin, ma'am, saan ka ba susuporta? Pupunta ka ba sa PDP? Susuporta ka ba dito sa kay Bongbong Marcos, di ba? Meron yung hindi pa masyadong halata ang away nila. Meron ganun. Nagtataka yung mga media kung saan papanig si VP Sara, dito ba sa kanyang tatay o dito ba sa kanyang running mate na si Bongbong Marcos. Anong sabi ni VP Sara? Wala akong kakampihan ngayong darating na eleksyon. Because at that time, hindi pa malala yung away nila. Hindi pa malala yung hindi pa malala yung kabalastugan ng administrasyon. Kaya, nasabi ni VP Sara na wala akong susuportahan sa ngayon. Para to be fair, my focus is to work. My focus is ang taong bayan na maserbisyuhan ko ng tama. Yun ang sinabi ni VP Sara. So ngayon, napumutok yung issue, nag-away na itong Duterte, tapos dinala pa si former president. You cannot blame VP Sara sa ginagawa niya ngayong na endorsement kay Amy Marcos at ni Camille. Unang factor dito is yung ginawa nila sa tatay niya, na dinala nila doon sa eroplano, hinati doon sa dahig, at natuklasan na illegal ang pag-aresto. Ang sabi pa ng ICC na ang gobyernong ito ni Marcos ang atat na dalhin doon sa dahig. So it's purely political. At dahil dyan, nakapag-desisyon po, ito analysis ko ito, nakapag-desisyon po si VP Sara na hindi na ito tama. Yung dati kong sinabi na wala akong susuportahan, ngayon magsusupport na ako. Kasi, bastos yung ginawa ng administrasyon bastos yung ginawa ni Ngiwi-Ngiwi, Bangag. So, she has to show na lalabanan ko ito. Hindi lang ako magpapaapi. Yan ang Ngayon, sa mga nagtatanong, ano na ba si Villar? Titiwalag na ba siya sa alyansa? Ito yung tanong, sagot. Si Camille lang ang nakakaalam niyan. Okay? Kung talagang 100% out na siya sa alyansa. Wala na. It's up to Bongbong Marcos now. Kung magagalit ba siya. Ngayon, ang malaking analysis ng mga vloggers at mga taong bayan, ano na ang mangyari sa Alyansang Bagoong Pilipinas? Actually, ito yung aking ito yung aking analysis diyan. Ang barko po ay palubog na. Ang dami ng butas. Dapat nang lumubog ang barko. Itong how many days na lang? 29? 28 days more? 27 days? Eleksyon na, di ba? Tama yung mga ibang analysis dyan na si Amy Marcos kasi nafi-feel kasi ni Amy Marcos na nakipag-alyansa siya dito sa kay Bagoong Pilipinas, bumaba ang kanyang rating. Bumaba yung rating niya na mananalo siya. Pati naman itong ang ipinagtataka natin, si Camille po, alyansa ng Bagoong Pilipinas. Pero sa mga survey na na-observe ko, si Camille po, laging pasok sa top 12. Pero bakit pinili niya pa rin na makipagkaalyado kay VP Sara? At pinili niya pa rin na ma-endorse siya kay VP Sara. So it has nothing to do
ha, na yung kay Aimee, okay yun, no? Dito na lang ako kay VP Sara, magpa-endorse ako kasi sobrang baba yung aking rating. Si Camille naman, kahit mataas na ang kanyang rating, hindi mo matatawag na balimbing ito. Sa tingin ko, ginawa ito ni Camille kasi po hindi niya nakakalimutan ang naitulong ng mga Duterte sa kanila nung panahon ng election sa that was 2020, ano tayo yata yun? 2019 yata, 2019. Yung midterm election sa panahon po ni former President Duterte. Okay? At hangang-hanga naman talaga si Tatay Digong. Kasi po, kaya nga sablay si Sangkay Janjan doon, no? Na sabihin niyang nagtampo raw itong mga Villar dahil hindi binigyan ng proyekto. Sablay yun. Kasi nung panahon po ni Tatay Digong, ang mga Villar nga tumulong. Wala silang nakuha, ha? Hindi nila ginawang negosyo ang gobyerno. Tumakbo sila, ha? Bilang senador, bilang congressman, congresswoman, itong si Camille, tumakbo sila para makatulong sa gobyerno. Kasi kung matatandaan natin, always talagang sa mga speech ni former President Duterte, nagpapasalamat yan sa mga Villar. Meaning to say, may ambag ang mga Villar sa mga proyekto na ginagawa doon sa build, yung mga pabahay, mga housing projects na itinayo ni Tatay Digong, may ambag po ang mga Villar. Hindi po nagkapera ang mga Villar at that time. Hindi po nagkapera sila doon sa pinatrabaho ni Tatay Digong. At lagi yang sinasabi ni Tatay Digong, nagpapasalamat. Now, yung logic ni Sangkay kung saan siguro niya nakuha yung argumentong niyan na ang mga Villar raw ay nagtampo kay Marcos, guni-guni lang yan, kathang isip ni Sangkay, dyan. Kaya mag-unsubscribe kayo dyan eh. Kung ayaw nyong magiging bobo, i-unsubscribe nyo na. Dito kayo sa Donmar TV mag-subscribe. Mga matatalino po yung mga audience dito eh. Kahit ako, no, I'm not witty, na hindi ako magaling magstorya kasi bulol ako magtagalog, pero makakuha ka dito ng logic at argumentong tama. Doon ka kay Sangkay Janjan. Ano makuha mo doon? Ha? Tatawa lang yun ng tatawa, tapos ibubudol ka sa Talano Gold. Yan, napasubscribe ka tuloy. Kaya mag-unsubscribe kayo. Dahil nakakabubo yung channel na yun eh. Pasensya na Sangkay Janjan ha. Kung suplak itong aking sinabi, masakit talaga yung tama. Masakit yung totoo. Okay? So, yun. Anong epekto dito ngayon sa hanay naman ng mga Duterte supporters? Well, sa tansya ko, no, hati-hati eh. Merong, hindi namin yan iboto, galing yan sa mga budulero. Iboto namin yan si Villar. Ganito na lang. Ako sa instruction po, no? Sa instruction ni former President Duterte na vote straight sa PDP, yun ang i-follow natin. Kung tatanungin nyo ako na iboboto ko ba si Camille Villar, as of now, hindi. Okay? Hindi ko siya iboboto. Not unless mismo ang PDP ang magsabi na iboto natin si Camille at iboto natin si Aimee, saka na ako boboto sa kanila. Pero as of now, I will vote straight sa PDP. I-clarify natin yan. PDP ako. Okay? Kasi that's for Tatay Digong. Si VP Sara, let's wait and see. Ano ang explanation niya dyan patungkol kay Camille? Wait natin. Kasi po, sabi nila, 10 lang naman yung kandidato ng PDP. Ipasok na lang raw natin
si Camille at si Aimee para 12, no? Ako, ano pa ako dyan? Hindi pa ako sigurado dyan. Kasi kung iboboto natin si Camille at si Aimee, baka merong malaglag dito sa 10, no? Ng mga ng PDP. Unahin muna natin itong PDP, itong 10. Kasi sure na talaga tayo na kakampihan ito si VP Sara sa Senado. Kasi kung manalo itong si Camille, manalo itong si Aimee, for sure, kakampihan yan si VP Sara eh. Yan ang aking analysis dyan. Kakampihan talaga yan. Ever since naman, kung tutuusin, kung i-analyze mo si Aimee Marcos, kahit batikos ng batikos itong si Tatay Digong, no? Sa kay Bongbong Marcos, sinabihan niyang bangag, sinabihan niyang gumagamit, may bagahe, weak leader, pero hindi mo nakikita na o naririnig kay Senator Aimee na rumesback siya dito o inaway niya si Tatay Digong. She never do that. 'Di ba? Mas kinaibigan pa nga niya si VP Sara at si ano, 'di ba? And I know for sure sa ngayon, analysis ko, itong si Senator Aimee Marcos at si Bongbong Marcos ay may hidwaan ito ngayon. Kasi hindi po nagugustuhan ni Senator Aimee Marcos yung ginawa ng kanyang kapatid dito kay Tatay Digong. Okay, so saka na ako magre-react dyan sa patungkol kay Aimee at kay Villar, no? More on this patungkol sa hanay ng mga Duterte supporters kapag lalabas na yung campaign ads o kung ano na yung statement ng PDP. Saka ako magre-react na naman. Okay? As of now, yung reaction ko more on sa hanay po ng mga administrasyon. Okay? Punta tayo dito kay si Kiko Pangilinan. Anong nangyari kay Kiko? Sabi niya, yung mga activity niya, inaatake raw ng mga trolls at lagi raw siyang sinisiraan ang kanyang mga activity. Okay? Sabi ko naman, yung mga pinagagawa kasi ni Kiko Pangilinan, katawa-tawa kasi. Paborito ka kasi ng mga paborito ka kasi ng mga taong bayan na i-bash because ang corny, ang cringy, ano pa ba? Halos na siguro lahat ng negative na description na sayo na lahat, Kiko. Bakit ginawa mo yung kumakain ka sa takip ng kaldero? Tapos halatang halata doon sa video na hindi ka sanay na kumakain na nagkakamay. Tapos pinipilit mo. Kaya ka natatalo kasi ganyan ka kaepal. Ito wag kang magalit sa akin, Kiko This is genuine itong aking reaksyon Tapos ito pa, uminom ka pa ng sabaw na halos hindi mo mainom. Wag mong pilitin, Kiko. Kung nandidiri ka sa pagkain, di ko lang alam kung nandidiri ka, ito lang, kung nandidiri ka, wag mong ipakita na nakimasa ka. Wag mong pilitin i-level mo yung sarili mo na makamasa ka o level mo yung masa. Mayaman kayo Tapos magrereklamo ka kapag laman ka ng bashing sa social media. Dahil yan sa mga ginagawa mo ito, ipapakita ko sa inyo Ito yung takip kaldero na una. Tapos saka na yung explanation siguro. Wait muna unahin muna natin itong takip kaldero niyang video. Una, kumain siya
gamit yung ang kanin nasa dahon ng saging. Tapos dumating yung takip ng kaldero. Ayun. So ito naman, bata kami. Kuha mo muna takip ng kaldero. Pre, kuha ka muna ng takip ng kaldero. Di ko lang alam mo kung scripted at ito talagang binibidyohan nila. Ito yung dapat nating bantayan na mga kandidatong plastic, ha? Ipakita nila ito sa publiko para magmukhang makamasa. Pero at the end of the day, mga peke nga eh. Koboy. Takip talaga ng kaldero ang hinahanap. Malit lang po naman, malit lang. Ulas. Pero, yan na po. Ayan, no? Yung kanin mo, nandyan na, nakapwesto na yan sa dahon ng saging. Bakit inilipat mo talaga sa takip ng kaldero? Ay, naku, sablay talaga to. Asin. Nilagyan niya ng asin raw. Yan. Ganyan ang kapampangan. Yaman. Yung yaman niya. Tapos kumain siya. So halatang hindi siya sanay, di ba? So pagkatapos ng mga isang beses na kain doon sa takip ng kaldero, wala na. Itinabi na yung kaldero. Halata na for video purposes lang. Ay nako. At ito pa, umiinom ng sabaw. Na wala namang sabaw na tumama. Ayan tingnan nyo. May tumama ba? Di ba? may tumama ba sa wala. Talaga bang alam mo, Kiko, wag mong pilitin kung hindi mo gusto yung sabaw, wag mong inumin. Bakit talaga ipakita mo sa taong bayan yan? Pinipilit mong inumin, hindi mo naman kayang inumin. Ano bang ibig sabihin? Nagtatanong lang ako, Kiko, nandidiri ka ba sa sabaw? Ngayon tuloy, nasira ka. Binabash ka ngayon. Ngayon, ito yung explanation niya dyan. Sila pa yung nagalit dahil raw laman sila ng bashing ngayon sa social media dahil yan sa kaipalan ninyo eh. Na recently, actually hindi recently, but more so viciously, we have been subjected to trolling, bashing in an organized and orchestrated way. Na clear. So, ibig sabihin, pinagbibintangan niya ngayon na meron raw grupo na orchestrated at may budget na siraan siya. Na hindi mo alam, Kiko, yung mga pambabash sa inyo, totoo yun. Kasi naiipalan kasi sila sa mga ginagawa mo eh. Hindi ito mga online, organic audiences. Actually, online at organic yan, Kiko. At yung mga trolls na rin, sabay na yan sila. Sabay na. Ako, mag-a-agree rin naman ako sa iyo na meron talagang trolls rin na nagbabash sa iyo. Pero meron din talagang mga tunay na taong bayan na nagalit sa ginawa mo. Kung hindi, most likely,
base sa ating nakikita, orchestrated, well-funded troll machinery para siraan ang ating kandidatura. Ano ang nangyari nung Actually, hindi ka sinisiraan. Nagre-react lang sila sa epal mong ginagawa. Hindi ka sinisiraan, Kiko. Binash ka lang. Oh, yung paninira, yung nagko-comment sila o naggawa sila ng kwento na hindi totoo laban sa iyo. Yun ang yun ang paninira. Oh, itong ginagawa ngayon ng taong bayan, nagre-react lang sila sa kaplastikan mo. Oh, real talk yan, ha? Tayo po ay naroon sa Pampanga, sa San Luis, Pampanga, sa farm ni Idol Romeo Katakutan. At kami po ay nagkaroon ng food vlog. Sa totoo lang, 2 taon na po ako nagpo-food vlog mula noong 2022. Kaya kung dun sa mga matagal na tayong pinapanood, hindi bago sa atin ang food vlogging, number 1. Number 2, yung ating naging programa, Hello Pagkain. Alam mo, Kiko, kahit anong explanation mo dyan, pinalalala mo yung sitwasyon, sa totoo lang. Kaya pagdating sa usapin ng material at content, talagang Hello Pagkain ang ating pinapakita. Kaya hindi na ito bago. Nagtataka lang kami na biglang... Hindi na bago, pero para sa amin bago. Hindi kasi namin nakikita yung vlog mo, Kiko, hindi kasi kami sanay kasi hindi naman kami nanonood ng vlog mo, di ba? Hindi ka sikat, Dito, para bagang kahapon lang ako nag-food vlog at kahapon lang ako gumamit ng kamay para kumain. Sa Pampanga pa. Yung nangyari ron, ang aming... Plastic ka kasi. Oh, kagaya ka ng asawa mo si Sharon, plastic, Plastic kayong dalawa, Kasing nakaugalian Hindi ko galit sa'yo, Kiko, ha? Reaction ko lang yan. Reaction ko lang. Tatay ko ang turo sa amin, na tinuro ko rin sa aking mga anak, ay kumain ng kanin na may gatas ng kalabaw at may asin. So yun ang ginawa namin. Siyempre nasa Pampanga kami. At ginawa ni Idol Romeo, ibinigay sa atin yung kaldero dahil takip ng kaldero dahil nga yung gatas ng kalabaw, pag nilagay mo dun sa banana leaf, sa dahon ng saging, kakalat. So, yun. So, kumain tayo ng gatas ng kalabaw na may asin at kanin sa takip ng kaldero. And, ano namin yan? Core memory namin ng bata. Nag-explain pa siya na ganyan talaga sila. Bakit? Isang subo lang sa pagkain, bakit isinantabi mo na yung plato na may gatas ng kalabaw at may asin? Halata ang halata na hindi mo nagustuhan yun. Kaya itinabi mo. Di binash ka. Kasi ang tingin ng taong bayan doon, ikaw ay maarte. Pinilit mo lang na makimasa. When we were growing up, kasi Kapampangan ng father ko. And we grew up with Kapampangan delicacies. So, dahil Kapampangan yung mga roots nyo, yan ba ang dahilan na iboto ka na namin dahil hindi ka arte? Yan ang ibig mong sabihin? Hindi. Sana, yung mga nagsasabing hindi authentic, hello, pwede ba? Hindi authentic. Talaga naman hindi authentic yun, di ba? Hello, di ba? Alam mo, Kiko, no, ito lang yung masasabi ko. Wala ka talagang amor at karisma sa taong bayan. Huwag ka nang tumakbo, Kiko. Hindi ka talaga mananalo, promise, sa totoo lang. Huminto ka na sa pagka mo, sa pagiging politician mo. Wala ka ng future sa politiko, Nagpapakatotoo kami, huwag namang inaatake yung aming culinary culture bilang mga Kapampangan, di ba? At kita nyo ang nangyari rito.
ano talaga kayo? Lahi talaga kayo ni Marojas. Totoo lang. Ay, nako. Alam nyo, kulay puti yung aking suot. Isa kasing mga politician na magpe-pretend, yung pretentious ba? Mabubuking kasi yung tao ng taong bayan eh. Pero dito, makikita mo, kulay blue na. Ang ibig sabihin niya, nilagyan ng filter. Nilagyan ng filter, oh. Ang tawag daw nila sa mga Gen Z, yassified. O yan, oh. So, nakakaasar eh. Kasi, bakit? Bakit ko komentaryuhan mo yung filter? Anong connection ng filter? Dahil ba pinalitan yung filter, paninira na yon? Nakasisira na yon sa kandidatura mo kapag papalitan ng filter? Alam mo, Kiko, kung ganyan po yung argumento nyo, talagang hindi ka mananalo. Ang babaw ng naman ako blue, hindi naman blue ang kampanya ko, white, white, diba? So, halatang finilter. Tapos, ano ngayon kung finilter? Hindi ka masisira diyan. Alam mo Kiko, kung ako sa'yo, mag-focus ka sa plataforma mo. Doon ka mag-focus. Huwag kang mag-focus doon sa mga yung mga vlog mong pagkain, kumakain, hindi ka maarte. Hindi mo makuha yung karisma ng ng taong bayan, simpatya ng taong bayan diyan. Lalo akong parang ginawa ko mistiso. Di ba yan? Pinaputi. Sabi daw kasi hindi daw ako tunay na farmer. Well, hindi ko naman sinasabing farmer ako. Pero ang tawag ko sa sarili ko, farmer CEO. Dahil totoo naman, since 2012, nagpapatakbo ako ng farm enterprise. So, dahil kung nagpapatakbo ka, ano ibig mo sabihin? Magugustuhan ka na namin? Pati yung pagiging farmer CEO ko, in-question. Ano ba yan? 12 years na kung ginagawa ito. Tanong nyo na lang sa mga... 12 years mo na ginagawa dyan, hindi namin alam. Ikaw lang nakakaalam. O kaya hindi mo kami mabiblame dyan. Kasi hindi namin alam eh. Wala kasi kaming alam tungkol sa'yo. Totoo lang. Una-una, hindi ka sikat. Pangalawa, wala kang karisma. Pangatlo, hindi ka gusto namin. Pang-apat, pretentious ka kasi. Babae namin dyan sa Alfonso. Tama na yung pagsisinungaling. Ha? Hindi sila nagsisinungaling. Yun lang po, Kiko, ang kanilang reaksyon. Okay? Klaruhin natin yan. Ito pa. Kinakalat sa social media. Ha? Talagang mukhang maliwanag na ito ay orchestrated at well-funded. Bakit? Diba? Iisa. Well-funded, no? Paano naging well-funded yan? Na ang taong bayan, meron ng access sa kanilang cellphone. Kung gagawin nila yan ng content, yung ginagawa mo, wala kang magagawa dyan. Huwag mo sabihin well-funded yan. Ang video, pareho ang content, tapos same time, parehong oras ina-upload, tapos pareho yung caption. Hindi ba orchestrated yan? Di ba? Meron talagang ganyan. Na meron ring mga trolls. Ako, dyan, sasang-ayon ako dyan sa inyo. At yung sinasabi mo na may mga Vietnamese na mga nagre-react na sa tingin natin ay troll. Okay? Ako sang-ayon ako dyan. Iba-ibang page. Pero yung iba dyan, totoo yan, tunay yan. Yes pa, kinakalat. Various pages, same content, same material, and same time. So this is orchestrated, well-funded. Nung punta, baka mapag-isa ang mga pangalan. Ito yung explanation niya na meron rin mga pangalan ng mga Vietnamese raw. Nung mga nag-comment na laughing emoji, di ba? Mga taga-Vietnam. Ay di pala, nagre-react yung laughing hahak reaction. Ayan saan ka nakakita? Lam Huy Long, Tien Lam. Again, clear. So ibig sabihin, Kiko, nagre-react ka dyan, meaning to say,
kung walang troll, mananalo ka. Yan ba ang ibig mong sabihin? Kahit maraming troll na inaatake ka, hindi ka pa rin mananalo. Mag-real talk tayo, Kiko, ha? Kahit inaatake ka ngayon ng troll, hindi ka pa rin mananalo. Ayaw ka pa rin ng taong bayan. Real talk tayo, ha? Fake. Clearly, this is trolling. This is paid. Bakit maging interesado ang mga taga-Vietnam sa kampanya natin? So, yan na. Ang ano na. Kiko. Yeah. Di ka mananalo. Yun lang ang masasabi ko dyan. Ha? Wala akong personal na galit sa'yo. Ha? Real po ang aking reaction dito patungkol sa'yo. Okay? Eto. Panoorin natin itong short clip kung saan ipinakita ng UNTV na sobrang tumaas na po ang nagugutom at mahihirap sa bansang Pilipinas. Ito, pasok. Tumaas ang bigla ng mga mahirap na Pilipino na nakararanas Biglang tumaas ang mahihirap at nagugutom sa bansang Pilipinas. ng gutom. Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS, lumobo sa 35.6% ang bigla ng mga pamilyang nakaranas ng gutom nitong Marso mula 26.4% noong Pebrero. Tumaas din sa 52% ang porsyento ng mga pamilyang Imagine that one, no? Imagine that one. 1 year, buong in-expect natin na si Bongbong Marcos bababa at bababa. Kung magaling ka na leader, bababa at bababa yung total hunger. Pero ang sa kanya, ang nangyari, nung tumagal siya dito sa administrasyon niya, dumami yung mga nagugutom. Grabe ka, Marcos. pakilalang mahirap, nakatumbas naman ng 14.4 million na pamilyang Pilipino. So, klarong-klaro yan, ha? Ang balita po ay hindi po nagsisinungaling. Resulta na yan. Ha? Resulta na yan sa pamumulitika ng administrasyon ito. Nakatutok kasi kayo sa eleksyon, eh. Nakatutok kasi kayo sa paninira nyo kay Duterte, eh. Nakatutok kasi kayo na ialis nyo si Duterte dito sa bansang Pilipinas kasi ang iniisip nyo, manalo na naman sa eleksyon. Hindi nyo na natututukan itong mga mahihirap nating mga kababayan, nagugutom. Ha? Ganyan kasi kayo, eh. Lagi kayong namumulitika. Sino ang nagsasuffer? Taong bayan. Kaya kayong mga loyalista, kayong mga supporters ni BBM, you better think twice. Dapat nyo bang suportahan si Marcos? Mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Pag-usapan natin ito sa comment section. Okay? And don't forget guys, i-like at saka i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At subscribe sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? So, meron tayong pangalawang channel natin, ha? Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na ina-upload na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So guys, maraming salamat sa mga audience ko dito sa Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.